21, subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ang kanilang mga gawa ay naayon sa Diyos. Okay. Ano na? Andit na, andit. Daya. Ira. John 3:16. Sapagkat, Ay, pag-memorize, di sapagkat yan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino may sa kanyang sumampalataya ay kung hindi ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ay, ako na. John 1:14. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhati ang layan sa kanya sa anak ng kanya. Ay, ito yung anak na ama. Ano ngayon? Wala tuloy ako paspas ng biyaya at katotohanan. Kaon eh. Romans 8, verse 9. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Andun si Kuya? Dito, kumakain. Sige. Ako muna. Romans 8:9, ma'am, no? John 1:14. Sa simula yung salita at ang salita ay... Tapos na yan. Na-recite na Siren. First Peter ka 5:8. na. Okay, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagalat, umuungal, na umahanap ng kanyang malalapa. First Peter 5:8. Kuya? Sige. Kaya't nais kong mga nawaan nyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabing sumpain si Jesus. At walang makapagsasabing si Jesus ay Panginoon maliban sa Espiritu Santo. Rodriguez na. Kayo na bahala kung sino magsunod-sunod. Basta kayong Igab. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang spirito ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga litin o laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Mga awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Igab. Tulog pa po. Gisingin ko lang. Balik tayo, Mendez. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Ako pa po. Job 28:28. At sa tao'y sinabi niya, narito ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Okay.
Thank you po, no? So, yan po. Patuloy lang po natin yun i-recite lagi para hindi natin makalimutan. At, yan, makakatulong din talaga siya. Sige, no? So, once again, welcome po sa bawat isa. And magpapatuloy tayo sa ating Bible study. So, kumusta naman po kayo, no? Sobrang init ba sa, no? Mainit ba dyan sa Surigao? Maulan ngayon. Maulan, no? Maganda dyan magstay ba sa gantong, ano? Ate Arshan, dyan sa Tinalupian, mainit din. Opo kuya, sobra po. Hindi mo naman random? Salpas. Okay, mainit dito ngayon sa Bataan, no? So, ayun. Sige po, welcome din po sa mga manonood sa online. Si Tita Bing na nanonood yan. So, ayan, na-share ko na po. Basahin natin muli yung Mark chapter 1, verses 1 to 8. Ayan, sige. Sige, pwede sino bang pwede magbasa? Yana, pakibasa 1 to 8 ulit. Okay po. Marcos chapter 1, verses 1 to 8. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo ang anak ng Diyos. Ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito, ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pumunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at ang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila'y binabautismuhan niya sa ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Si Juan ay nakadamit ng balahibo ng kamelyo, may sinturong balat sa kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. At siya'y nangangaral na nagsasabi, dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Ayan po, no? So, tayo po ay manalangin muna. O Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na muli makapag-aral ng iyong salita. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng lakas sa bawat isa. Kami man po ay may kapaguran sa aming mga pisikal na pangatawan. But salamat, Panginoon, dahil yung pagkasabik, Lord, at tuwa na makapag-aral at matuto mula sa iyong salita ay siyang magbibigay ng lakas sa amin. At salamat, Panginoon, na ikaw po ang magbibigay ng katiwasayan sa mga pag-iisip ng bawat isa, na kami po ay makapag-focus lamang at concentrate, Lord, sa iyong salita, na wala pong mga bagay ang siyang makapag-hinder sa bawat isa na makarinig ng iyong salita, Panginoon. O Diyos, ikaw po ang patuloy na gumabay sa amin at sa mga kasama namin na wala dito. Ikaw po ang magayag, Lord, na sa iyong salita din at magkaroon sila ng puso, Lord, na hindi mag-aral ng iyong salita kasama man namin o hindi. Salamat, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sige, so balik tayo sa verse 1. So kahapon noon, maganda po yung naging discussion natin. At short recap lang. So ano po ang ibig kahulugan kapag sinabi po nating anak ng Diyos or tanging anak ng Diyos o nag-iisang anak ng Diyos? Ano po ang ibig sabihin nun? Si Jesus po ay Diyos. Okay, Diyos. So yun po ang ibig sabihin nun, no? Huwag po tayong malilito. Pag sinabing anak, 'di ba sinabi tanging anak, pagpapahayag lang 'yon na siya lang yung katulad
no ng Ama. Kaya sinabing tanging anak, no? Hindi siya yung literal na iniisip natin na isa lang yung anak. Okay, hindi po ganon. So, yun, sana naging klaro na po sa atin. At ito din, no, sa pangalawa pong word na pwede nating bigyan ng pansin dito is yung Kristo. Okay? Ano po bang ibig kahulugan ng Kristo? Review lang din to, palagi na natin to na pag-uusapan. So ano po ibig sabihin ng Kristo? The chosen one. Wow, English. The chosen one or the anointed one. No, ibig sabihin yun yung itinalaga, no, upang gawin. And specifically, yun po yung pagliligtas ng ating Panginoon. So, ayun, pag-uusapan din natin dito yung salita pong ebanghelyo. Okay, ebanghelyo. Pero, bago po riyan, kanina, while papunta po kami sa Balanga, nakinig po ako ng preaching ni Dr. Arcis Sproul patungkol dito sa Marcos 1:1-8. So, may mga karagdagang information lang ako na gustong i-share sa inyo para po mas maging makatulong siya sa ating pag-uunawa, no, ng pag-aaral ng itong salitang ito, no. So ito po palang Mark, okay, yung akda ba tol is sulat or akda is yung nagsulat? Ano bang anong tama? Akda is author or Yung author. Author. Okay. So, eto, tama ba? Ang may akda nito is si Mark, di ba po? Si John Mark. So, ito po pala yung pinakaunang gospel account na naisulat. Nauna siya kaysa kay Matthew, kay Mark, kay Luke. Pinakahuli is, sure tayo dito, pinakahuli is si John. Last yung kay John tol, no? And hindi ko lang alam kung sinong pangalawa, most probably kay Matthew, and pangatlo po kay Luke. So the chronological order ng pagkakasulat is Mark, Matthew, Luke, John. Okay? So ibig sabihin nabaliktad lang si Matthew, Mark, okay? And then ito po palang pagkasulat dito is naisulat siya sa mga panahong laganap po yung pag-uusig sa mga mananampalataya sa panahon ng Roman Empire. Okay? So again, pag-uusig. Now, sa time po na ito, ang emperor ng Roman Empire ay si Nero. Narinig niyo na po ba yung Nero? Okay? So siya po pala yung emperor at this time, no? Si Nero. Tapos, meron po palang nangyaring great fire sa panahong ito na to the point na tumagal ng 7 days yung apoy, no, bago siya na-control. 7 days, imagine. Tapos, ang naging damage niya is halos 80%. No, hindi ko lang alam kung saang lugar, basta 80% ng lugar na 'yon sunog. So parang yung nangyari sa amin, no, nung binagyo kami. So parang gano'n, no, parang gano'n siya. And then ang nangyari po pala, gumawa po ng storya si Nero na isinisi doon sa mga mananampalataya or mga Kristiyano yung naging sunog na 'yon. So frame up niya yung mga Christians. And then, dahil doon, pinahuli yung mga Kristiyano and then pinarusahan po sila. So, iba't iba po yung mga sa mga tatlong example ng pagpaparusa or pag-uusig sa kanila is pinasuot sila ng mga balat po ng hayop. Pagkatapos, pinakawalan yung mga wild dogs. And then, syempre, binalatan sila ng balat ng hayop. So, akala ng mga wild dogs, mga ano ba sa Tagalog yung prey, yung mga, basta yung pwede nilang kainin, no? So yun, pinagkakain po sila hanggang sa mamatay. And isa din po sa mga ginagawa sa mga mananampalataya sa panahong ito, sinusunog po sila
ginagawa po silang kandila or pailaw doon sa garden, no, ng ewan ko kung saan, basta sa mga garden, di ba, walang kuryente dati. Sila yung pailaw. So sila yung sinusunog. Imagine, no? And then isa din sa ginawa is yun nga yung sikat na sa Colosseum, no, na tinatawag na ginagawa silang pinaglalaban yun nga yung tao, which is yung mananampalataya laban sa leon. So basically talo talaga yung tao, no? Lapa, kain. So yun po yung mga pag-uusig na ginagawa during sa time na ito. And so yun po yung naging parang purpose ng pagsusulat pala nito, no. Yung hangarin nito is upang ipahayag sa lahat ng mga mananampalataya na si Jesus ay tunay na siyang Kristo at siya ay tunay na Diyos, no, na kung saan magbibigay ng pagpapalakas sa lahat ng mga humaharap ng pag-uusig na hindi masasayang sa wala yung pananatili nila sa kanilang pananampalataya. So kaya nagbigay po ng account si Mark, sinulat niya kaya kung mapapansin niyo po sa lahat ng gospel accounts, kay Mark po ang pinaka maikli. Kung papansinin niyo, hindi siya naglagay ng kailan pinanganak, anong nangyari nung kapanganakan, hindi din siya naglagay ng mga basta kumbaga naging direct to the point po si Mark patungkol sa mga nangyari na nagpapatunay na si Jesus Christ is ng Panginoong Jesus ay siyang Kristo at siyang anak ng Diyos. So yun po yung purpose nito. Kaya kung mapapansin niyo sa verse 1, yun, yung dalawang sinulat talaga dito, no. Ang pasimula ng ebanghelyo ni Jesucristo ang anak ng Diyos. So dito binanggit ni Mark yung kung sino, no, Panginoong Jesus. Siya yung Kristo at siya ang anak ng Diyos. So yun po yung purpose ng gospel. Okay? I mean, itong account na ito. Okay. So papatuloy tayo dito sa verse 1, may word lang po na gusto nating bigyan pansin, yung ebanghelyo. No, yung ebanghelyo. So, gospel, no? Sabi dito ni Mark, ang pasimula ng ebanghelyo ni Jesucristo. So, paano ba? Ano bang tanong ang pwede kong dito, no? So, okay. Dito ganito na lang. So, ang ebanghelyo po na salita ay mula po sa Greek word, no, na paano ba 'to basahin, tol? Yung hirap basahin eh. Yung angelion yata yan. Wangelion. Ano yun? Sunod yun ng Wangmelion. Hindi, Wangelion. Okay. So anyway, yun nga po, no, mula po sa Greek word na Wangelion, na ibig sabihin po ay magandang balita. Okay, magandang balita. So, anyone po, no, na makakapag-share patungkol po dito sa sinabi ni Marcos na ito ay patungkol sa magandang balita. No? Yun yung yun yung sinasabi niya dito, ang pasimula ng magandang balita. No? So, bakit po kaya, or sa mga nakapag-aral po, no, bakit ganito yung nasabi ni Mark? Or anyone po na masishare niyo po sa verse 1. Okay. So, kasi ganito, no, si Mark is nagsusulat siya sa okay, confirm lang natin yung audience ni Mark. Ang audience ni Mark, mga believers, no? And during the time na sa Roman Empire.
Di ko lang na ano kung mga Hudyo na mananampalataya or mga hentil or mga ano. Sino dito yung nakapag ano? Jews or Gentiles? Hentil, mga hentil na mga believers. Okay. So, mga Gentiles na believers. Okay. So, but anyway, pwede rin naman tumabasa ng mga Hudyo. So, tingnan natin yung dalawang konteksto no ng pagkakaunawa nila sa salitang yan, Euangelion. Okay? Ano yung pagkakaunawa nila? 'Di ba? Kasi bigla pong sinabi ni Mark ang pasimula ng ebanghelyo, no? The gospel. So dapat alam nila nung patungkol bakit nasabi ni Mark na ito yung gospel. So there must be a kumbaga reference, 'di ba? Kasi hindi to masasabayan no ng mga mambabasa magbabasa nito. So okay, puntahan ko muna sa Jewish, no? Sa mga Hudyo. Hindi na po bago sa kanila itong salitang ito. Although ito po ay sa Greek word, okay? Naintindihan nila anong ibig sabihin na kapag sinabi na ito ay yung magandang balita. So, there are many accounts in the Old Testament na nagpapahayag po patungkol dito sa good news. Okay? So, meron na po talagang mga references na nagsasabi na ito yung good news. Pero hindi ko alam bakit hindi ko nasulat yung mga verses. But anyway, one of the example po is mababasa natin sa ano nga yun? Tingnan natin sa Isaiah, no? Isaiah chapter 40 verse 9, yun ba yun? Tingnan po natin. Okay. Yes. So tingnan niyo po dito sa Isaiah 40 verse 9. Umakyat ka sa mataas na bundok, o Zion, tagapagdala ng mabubuting balita. Itaas mo ang iyong tinig na may kalakasan, o Jerusalem, tagapagdala ng mabubuting balita. Itaas mo, huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, tingnan ang inyong Diyos. Okay? And then verse 10, narito ang Panginoong Diyos ay darating na may kapangyarihan at ang kanyang kamay ay mamumuno para sa kanya. Narito ang kanyang gantimpala ay dala niya at ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. And verse 11, kanyang pakakainin ang kanyang kawan na gaya ng pastol, kanyang titipunin ng mga kordero sa kanyang bisig, dadalhin sila sa kanyang kandungan at maingat na papatnubayan iyong may mga anak. So that's one example. Actually Isaiah 40 is ito po yung patungkol sa good, ayun nga, yung darating na pagliligtas. So that's the good news, kumbaga, no? Na inaasahan nila. And also if I can remember correctly, mababasa din natin yun sa chapter 60. Tingnan natin yung chapter 60. Saan ba yun? Okay. So yes, kung babasahin po natin dito sa chapter 60, ito din ay patungkol po sa hope, kumbaga, no? Yung promise, which is yun nga, yung magandang balita na inaasahan din nila. Sabi dyan, no, ikaw ay bumangon, magliwanag ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito tatakpan ang lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo.
and also sa Jeremiah, kung natatandaan niyo po yung New Covenant, no? Jeremiah chapter 31. So again, ito ay patungkol sa promise, okay, ng pagliligtas ng Panginoon. So, ayan, no? Okay. Okay, basta kung natatandaan niyo po yung chapter 31. So, ito po yung patungkol ulit sa bagong tipan na ipinangako po ng Panginoon. So, ibig sabihin po, kung ang mga nagbabasa nitong Mark 1 ay mga Hudyo, naintindihan nila ano yung tinutukoy dito ni Mark. Okay? Pag sinabi niyang ebanghelyo, the good news, alam nila na ito yung patungkol sa pangako ng Panginoon na pagliligtas, no? So, pero yun nga, most of the mga Hudyo po, ang kanila pong iniisip, itong Kristo is military leader. Tapos ililigtas sila mula sa pagkakaalipin nila doon sa mga bansa na sumasakop sa kanila. So yun yung kanilang pagkakaunawa doon sa tinatawag na Kristo. So again, in the Jewish context, yun yung pagkakaunawa nila sa gospel or sa good news. Okay? Now, dito naman sa mga hentil, kasi nga, di ba, may mga hentil. Yung salita pong Evangelion, okay, kapatid ni 1 million, ano po to? Alam din nila yung salitang ito. Meron din silang pinanghahawakan na good news. Itong mga hentil. Lalong-lalo dito sa Roman Empire. Okay? Base sa history, narinig ko lang din kay Dr. John MacArthur, sabi niya, itong mga sakop ng Roman Empire, meron din po silang tinatawag or kino-consider na Kristo or tagapagligtas or Savior. Meron din po silang kino-consider nun. At sino po yon? Yun po si Augusto Caesar. Kaya nga po pinangalanan siyang Augusto kasi sa Greek ba, ang salitang August or Augusto or August, ang ibig sabihin pala nun is, hindi ko lang matandaan, pero ginagamit lamang yung salitang yun para sa mga deity or para sa mga Diyos or sa kanila, mga Diyos-Diyosan. Okay? Ginagamit na yun sa mga Diyos-Diyosan. Okay? So, ibig sabihin, tinawag ano nga pangalan niya bago siya naging Augusto Caesar. Basta, tinawag siyang Augusto Caesar kasi nga, siya yung tinuturing nila na Kristo or yung Savior nila. Siya yung tinuturing nila na tagapagligtas. Bakit? Bakit siya yung na-consider nila na tagapagligtas? Kasi nga, bago pala yung Roman Empire, kasi sa Roman Empire po, napaka-successful po talaga or ang dami talagang achievements ng Roman Empire. Doon po nagsimula na mag-build ng mga highways, ma-improve yung basta yung mga bagay-bagay sa economy, grabe yung improvement sa economy. Tawag nga yun sa Bible, alam niyo po, yung time na yon. Anong tawag sa Biblia nun? Ang time po ng Roman Empire, pagbabasahin natin yung salita ng Panginoon, yun po yung tinatawag na the fullness of time. Ibig sabihin, doon na na-reach yung kumbaga, ito na yung although yes, ngayon, grabing improvements sa technology natin, pero ano lang to parang kumbaga, upgrades lang. Pero yung parang tinatawag dyan, yung base point or yun na talaga yung highest ng civilization, parang ganun ba, no? Yun yung the fullness of time. Kasi nga, kung babasahin niyo po sa Bible, sinasabi doon na i-reveal ang Kristo in the fullness of time. Parang ganun. So, yun po yung parang ginagamit na salita. So,
kasi nga, during that time, sa Roman Empire, grabe talaga yung improvements. Yung mga tao, grabe talaga yung pagsamba din kay Augustus Caesar. No? Even, merong encryption sa kanyang sa mga pera, sa mga coins, na nakalimutan ko lang yung sulat doon, pero inaano talaga, pinapataas talaga si Augustus Caesar. So, actually, para po sa mga sumusunod sa Roman Empire, Augustus Caesar is their savior. Okay? Siya po yung hinihintay din nila na tagapagligtas. So, yun yung good news din sa kanila. Okay? So, ibig sabihin, dito nyo makita, nung sinabi ni Marcos, di ba, nagbalik tanaw tayo sa time, no, during kung ano yung nangyayari kay Marcos. Di ba? Sa time ni Marcos na sinulat niya ito. Again, persecution, and dito pinapahayag ni Marcos, both sa mga Jewish readers at mga Gentiles na readers nitong sulat niya, na ang ebanghelyo or the good news is hindi patungkol doon sa military soldier na magliligtas sa mga Hudyo, at hindi rin patungkol kay Augustus Caesar. But the good news is patungkol kay Jesus Christ. Siya yung tagapagligtas. Kaya nga 'di ba, Jesus Christ, ebanghelyo ni Hesus Kristo. Kristo is again hindi po apelido, but yun yung title ng Panginoong Jesus. And not only that, siya din po ay ang anak ng Diyos. So that's why, kung papansinin niyo sa lahat ng, ikukumpara niyo yung mga sulat, no? Si Marcos ang nagsabi na, this is about the good news. Ito yung good news. Di ba? Papansin niyo, ito yung good news. Ito yung magandang balita. Ito yung pag-asa na hinihintay natin, na hinihintay niyo. Di ba? So, yun po yung may share ko patungkol dito sa verse 1. Okay? So, anyone na makakapag-add sa verse 1? Tol, may ma-add ka sa verse 1 or proceed tayo verse 2? Ayun. So, happy birthday, no? Sa atin. Gusto ko lang pag-aralan yung yun nga kasi yung anghel yun nga, 'di ba? Or dito natin na-quote yung yung evangelical or evangelism eh. And sabi nga na lahat ng iglesia ng Diyos. Sabihin, pag sinabing iglesia ng Diyos, lahat ng mga tinawag ng Diyos ay mga evangelical. So, gusto ko lang pag-aralan natin, bakit natin tinatawag ang mga sarili natin na we are evangelical, di ba? Parang dito kasi ang mas na-highlight kasi sa akin dito is kung ano talaga yung mission na binigay ng Panginoong Hesukristo sa bawat mananampalataya, na sila ay magpalawig ng kanyang kaharian sa pamamagitan ng iisang instrument lamang, at ito ay effectual at makapangyarihan, sapagkat sabi nga sa Roma, di ba, 1:16-17 Bentol, na ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng para sa kaligtasan. So, and may pagliligtas na nabanggit doon. So, yun nga, kanina dinadirect tayo doon sa anong ibig sabihin ng magandang balita, no? Tapos napag-usapan natin yung sa mga Hudyo at pagkatapos ay sa mga Hentil, no? Kasi ganun gusto nating
Ang reason lang kasi bakit gusto nating malaman kung sino ba talaga yung main audience ng gospel na ito, walang ibang reason kundi gusto lang kasi talaga nating makuha yung or ma-extract yung original na yung kumbaga yung original na ibig sabihin ng bawat salita dito. Kumbaga yun lang talaga. Kaya pag sinabi yung evangelical, yes, it will always pertain to the good news. But the dilemma o yung problema po kasi, marami po talagang evangelical na hindi natin matatawag na reform. No? Reform. Pag sinabi pong reform, gaya nga po ng mga naging comments na natin nung nakaraan, na ang ibig sabihin ng reform ay luma. Ibig sabihin, ang lumang ito ay isang dati na ebanghelyo at hindi ito bago. Kaya may nagsusulputan ngayon evangelical but they are liberal. No? Merong tinatawag na liberal na hindi ko masabi theology, but I don't think that liberalism is a theology. No? Much it is more on pagiging anthropology kasi liberal kung ano yung malaya kang gawin. No? doon nag-umpisa yung mga debate tungkol sa free will. Pero baka masyado nang lumayo. Sabi ko nga sa inyo, take note of the word evangelical. Kasi marami po talagang nagsasabi they are evangelical. But the problem is that the gospel? Kumbaga, yan ba ang magandang balita? Kaya nga, kanina, na-appreciate ko talaga yung ganito tayo parati ba na si Ral maglilid sa atin, tatanungin niya, kanino ba talaga to isinulat? Well, kung hindi ka magbabasa ng mga commentaries, kumbaga, ako, minsan, nabatikos na rin ako, na ako ay nag-aano lamang sa mga komentaryo, mas nafo-focus ako sa komentaryo kesa sa salita ng Diyos. Well, I beg to differ from that understanding. Kaya ako humahanap ng napakaraming komentaryo kasi merong mga nauna na sa atin na nag-aral ng mga bagay na ito. At yung pag-aaral nila, ang purpose is to know the original text and to know the original messenger, 'di ba? Kaya big deal talaga sino bang nagsulat. Ang kaibahan ng mga epistle or yung mga letters sa gospel, hindi kasi sinusulat yung mga nagsulat nito Papansinin mo yung mga epistle. Ako si Pedro ay, 'di ba? Ay a slave of Christ, 'di ba? Pero itong gospel kasi hindi ganoon ang format niya Pero ang gusto ko lang i-share sa atin alamin natin yung gospel. Kumbaga, by then, tsaka natin makiklaim that we are evangelical. Okay? Kasi madali lang i-claim evangelical. Pero tingnan mo naman yung mga gawa nitong mga evangelical ngayon. Diba? Are they bringing the gospel truly? Or is that another gospel? No? Is that divine or is that demonic? No? So, madali lang talagang sabihin yung evangelism. Itong grupo namin, we are focused on evangelism. Without any
understanding of the gospel. Kung ano yung balita. Ano bang saan ba tayo naligtas? Kasi though dito hindi pinakita na pagliligtas ang ibig sabihin ng evangelism, tao, no? Yung substance kasi ang focus dito eh. Tao. Pero kung titingnan mo yung other texts of the scripture such as Romans 1, it is the power of God to save those who love Him. So it's about salvation. So yun. When pag tayo ay mag-claim na evangelical tayo, we know that the good news is about salvation. Not any other. Hindi health, hindi healing, hindi wealth, di ba? Health and wealth. Meron pang cleanliness is next to godliness. Meron pang mga ganun eh. Yung mga ceremonial, di ba? Tapos meron pang mga basta napakarami yung sa tao, no? Pag sinabing evangelism, dapat it's more on the Holy Spirit kasi hindi naman daw masama kung Holy Spirit ang ina-acknowledge. Well, yes, pero tingnan mo naman itong theology nila. Sabi nila, the Holy Spirit is a still small voice. Is that even true? Totoo ba na ang Holy Spirit has this still small voice? Tanungin ko kayo, ikaw tol, is that biblical? Is that even biblical? Diba? The Spirit of God, the Holy Spirit is, the voice of the Spirit is a still small voice. Kaya dapat makinig kang maigi. Kaya ka na-disgrasya kasi kanina, pinagsabihan ka na ng Holy Spirit, wag kang di ba nagdadawang isip ka na kanina? Ba't tumuloy ka pa rin? Yan, na-disgrasya ka. Is that even biblical? Yung mga ganyang pananampalataya, paniniwala natin? No, it is a fruit of heresies. Mga heretical view about the Holy Spirit, about the nature of God. And these men, they call themselves evangelical. So napakadelikado. Kasi they claim to be evangelicals, but they are not bringing the divine gospel that is effectual for the salvation, no? Kaya, di ba? Part sa tulip, no? Irresistible grace or effectual grace. Di ba? For it is by grace we have been saved. Kasi nga, gospel is all about salvation. From who? From what? Di ba? So, yun. Na-appreciate ko lang talaga yung ganung klaseng pag-aaral sana, no? Kaya, kahit nasabihan tayo ng mga ganung bagay, ang importante kasi, doon tayo magtutuon sa kung ano talaga ang sinasabi ng Panginoon. Meron nga akong meme na nabasa, no? Hindi ako approve dyan sa interpretation mo. Tapos sumagot daw si Paul Washer, hindi naman ako nag-interpret, binasa ko lang naman eh. 'Di ba? Kasi ngayon, one of the fruit din ito, no? Yung bulok na fruit ng modern evangelicalism, yung mga mostly mga liberal and not reformed in theology. Ang dahil sa ganitong klase, no, ng kanilang evangelism na hindi naman talaga dala yung anggelyon o yung gospel. Kaya ang focus ng maraming tao ay hindi na doon sa kaligtasan na mensahe. Marami ng diversion. Kaya nga ngayon, even yung mga nagsasabing evangelical sila, naliligaw sa kung ano talaga ang tunay na ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Tapos ganito pa, ang mangyayari pa, pag sinabi ng Apostol Pablo na test whether you are in the faith, no? Suriin daw maigi whether you are in the faith.
Anong pagsusuri ang gagawin? Susuriin ng sarili. Is that even the gospel again? Diba? Bakit mo susuriin ng sarili mo? Sinabi na ng Diyos na marumi ka. You are fallen. Bakit kailangang suriin mo yung sarili mo? Kasi nga, mali yung pag-iintindi at walang kagustuhan. Ito babalik tayo dun sa doctrines of grace. Yung total depravity. Ano po ang doktrina ng total depravity? That man, una, no? He is incapable. Wala siyang kakayanan. Pangalawa, he is unwilling kasi nga fallen yung kanyang puso. he is always like that unless he is born again. So ibig sabihin pala, the gospel of Jesus Christ, ang mensahe lang talaga nito ay ang muling pagkabuhay. Muling recreation or regeneration. It's about regeneration. Hindi ito yung sasabihin mo, ano ba, mabuti na ba ako? Nag-improve na ba ako? Diba? You see, they are using Bible verses and claiming that they are biblical. Well, ang masasabi ko lang talaga, hindi ko mo nasa Biblia, biblical na po kaagad. Okay? Hindi ko mo nagsasite ng verse, evangelical na kaagad. No? Maging mapanuri po tayo. Ang dami na pong, kumbaga, nalaso na nitong modern evangelicalism, yung pag-iisip ng napakarami na para sa yun yung naging sa akin itong introduction din ni Mark and even yung introduction ni Rael kanina, no? Pero syempre, kung the gospel, syempre, it is for all. First for the Jews, then for the Gentiles. Klaro yan sa salita ng Diyos. And why is that order? Bakit may ganong order? Kasi may isang pinagmumulan na ang gospel nagmumula talaga muna sa Hudyo bago sa mga Hintil. Hindi si Pablo ang nauna yung mga 12 apostles. May reason bakit nauna sila at nahuli si Pablo, pero hindi nangangahulugan na mas mababa yung kay Pablo. Okay? So for me, yun, maging mapanuri po talaga tayo. No, wag po tayo maging bulag sa katotohanan. Well, sinabi naman na ng Panginoon niya na tayo ay hindi na susceptible sa mga devices ng kalaban. And why is that? Kasi nag-aaral kami ng sola scriptura. No! Because God regenerated you. Yeah, that is the gospel. Kaya pag challenge ng Panginoon ni Apostol Pablo, test whether you are in the faith. Hindi ikaw yung tinitest nun. We are already tested. All have failed. No? Hindi yun yung test. Ang test is, yung gospel ba na hawak mo? Ay yung gospel na hinahawakan ni Pedro? Yung gospel na hinahawakan ni Pablo? Yun yung test na yun. Tingnan nyo to, di ba? Actually po, no, hindi naman sa nagmamayabang, pero ganun po talaga ang magiging itsura natin sa mundong ito. Masyado naman itong sila, maalam. Well, maalam tayo kasi binigyan tayo ng kaalaman ng Panginoon. No? Job 28:28. At hindi natin sinisisi ang Panginoon na ganito tayo sa paningin nila. Wala tayong pakialam doon. Ang pakialam natin ay kung tayo ba ay kinalulugdan ng Panginoon na bumuhay sa atin, na may habag, na nagkaroon ng habag sa atin, na pinili tayo bago pa man nilikha ang sanlibutan. So that is the gospel for me. I don't know for each one of you, pero sana ganun din yung gospel for you. That ibibigay mo ang lahat, mamatay ka man para sa ebanghelyo na pinaniniwalaan mo. Kasi alam mo na totoo yun eh. So, sabihin ng naninira, well, ang sinisira ko lang ay yung mga matataas
na bagay na gustong pumalit sa kaluwalhatian ng aking Panginoon. Yun yung sinisira ko. Kasi tao pa ba sisirain ko? No, sirang-sira na po tayo. Okay? So, yun lang yung sa gospel. Importante po talaga yung exegesis, pero never po talagang merong magkakaroon ng perfect exegesis. So, yun, yung na-share ko kahapon, 1 Corinthians 13:12, basahin niyo po yun. Amen. So, ayun, sana nagbigay yun ng ano din sa atin, kumbaga encouragement. Alam ko naman na naunawaan niyo po yung kaligtasan ng Panginoon. Kaya lang siguro kapag tinatanong na tayo, ano yun? Siguro minsan hindi pa natin siya ma-express, no, sa pamamagitan ng mga salita na nagmumula sa kung paano natin yun i-explain. So there's no problem with that, pero ayun nga po, no, kumbaga na bilang yun nga yung sinasabi ni Kuya na we are evangelicals, no, and doon nanggaling yung evangelism. Nararapat lang na alam natin din ihayag yung tunay na ebanghelyo na sabi nga diyan, no, ebanghelyo ni Hesukristo. And sa mga ibang sulat naman mababasa nyo, ebanghelyo ng Diyos. So you see, ayun, kaya tayo nag-aaral, no? Kasi actually ako din po talaga, kung tatanungin niyo ako, minsan hindi ko rin siya masabi, no, although we know, alam natin. Na lalong-lalo na paano natin maipe-presenta yung ebanghelyo or yung good news para na din sa kapakanan, no, ng mga inililigtas ng Panginoon. So that's why we study very hard, no. Nag-aaral po tayo ng salita. And yun, maganda yun na nabanggit yun ni Kuya na i-aralin natin, tsaka i-test natin, no. Yun, di ba? Sabi doon, ano yun sa Tagalog? Basta i-test nyo kung kayo nasa pananampalataya. Hindi yun patungkol sa kung kayo ay nasa pananampalataya na kumbaga nananampalataya kayo. But the question is yung faith or yung pananampalatayang iyon, yun ba ay yung kaligtasan, no, na inihayag sa pamamagitan ng mga apostol, from the Lord Jesus Christ to the apostles, no. So yun po yung mga bagay na siguro naging natin sa hapong ito, yung aralin natin, tsaka atin talagang unawain in a way na atin din po itong maihahayag sa iba, no, yung ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. So siguro papatuloy tayo sa verse 2 tomorrow. Kasi ayun, verse 1 pa lang din tayo, no, and napaka-importante po talaga. So kumusta naman po yung mga pag-aaral natin? Nakakapag-aral naman po. Okay, patuloy niyo po yan. Manalangin po kayo lagi din. So, ayun, napakahalaga po talaga niyan. Okay, so ako wala na akong ma-exhort, tol. Baka ikaw may further exhortation ka. Ayun, ayun, maging lang tayo, pag sinabi ko pong maging, hindi po to prescription. Hindi po ako ito gawin nyo kasi to. Hindi kasi kayo nagiging ganito kaya hindi kayo nagkakaganyan. No, hindi po ganun ang pasa natin sa salita ng Panginoon. Lagi po inaaral natin ang salita ng Panginoon kasi gusto natin kilalanin ng Panginoon. Dahil sa pagkakakilala natin sa Panginoon ay makikilala natin yung mga anak niya. At makikilala natin yung hindi naman niya mga anak. Kaya magtataka kayo, bakit yung reform lang ang ganito yung pag-exhort and even yung pagmamark and avoid of false prophets, false teachers. Ngayon ko naunawaan kasi
dito natin maiintindihan yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto doon sa chapter 2. Na wala kasing iba talagang makakapagbigay or alam niyo yun, yung makakapagbigay ng value sa lahat ng bagay, kundi yung mga binuhay ng Panginoon at binigyan niya ng enlightenment. Yun yung may tamang appropriation, pag-appropriate or yung pagbilang or yung pag-recon ng lahat ng bagay. Alam mo kung ano yung tama kasi. Why? And bakit po yun? Kasi we have the standard. We have the perfect standard. Hindi ko sinasabi na nape-perfecto natin, pero alam natin na walang iba kasing standard kundi ang salita ng Panginoon. No? Hindi magre-rely kailanman sa konseho ng tao ang Panginoon. Wala siyang pakinabang sa atin actually. Pero tayo ay sobrang pakinabang sa Kanya. I mean, tayo ay sobrang may alam niyo yun, yung pakinabang to sa atin. It is very beneficial, and not just beneficial, it gave us life. Kasi yun yung nilikha ng Panginoon. On the day of creation, wala pong ibang nilikha ang Panginoon. It is only for life. Kaya po, death is not natural. Hindi po natural ang kamatayan. Okay? Sasabihin pa ng iba, what is the cause of death? Natural, lang po yan. Kasi namamatay po talaga ang tao. No. As Christians, we must know that death is not natural. Ibig sabihin, hindi po ito yung design ng Panginoon para sa atin. We are designed for eternity. We are designed for life. Kasi sa Panginoon, there is no death. Di ba? Kaya nga, death could not hold Him eh. Decay, ang kabulukan, hindi siya mahawak-hawakan kasi siya ay Panginoon. Buhay lang ang pinoposes niya. He cannot possess death. We are the originators of death because of our sin. No? And we sin against the Holy God na lumikha sa atin. So, I think yun talaga yung nito eh, yung makilala mo na anak ka ng Diyos, and so ikaw ay buhay kasi binuhay ka na ng Diyos. Hindi ito question, ano ba, sino bang mas magaling sa amin? Sino bang talagang nagsasakripisyo para sa Panginoon? No. Tanggalin niyo po sa mga pag-iisip niyo na meron tayong sakripisyo. Well, yes, di ba? Sinabi sa Romans, I think 10 or 12 ba yun, tol, na offer yourself as living sacrifice, you know. Pero in light of the truth of God, it is God who suffers for us because He loves us. No, hindi po tayong unang nagmahal sa Kanya. Pero ang kagandahan nitong lahat, sabi ko nga sa inyo kanina, although death is unnatural, but for us, it is necessary. Kasi kung wala itong kamatayan, siyempre, di ba? Ano ba ang kasunod ng kamatayan natin? That is resurrection, that is glorification. So it is necessary for us to die. Okay? And who did that for us? It is God. No? Namatay na tayo sa kasalanan. Sana yun yung makita nyo about the gospel. Namatay na kayo sa kasalanan. Kaya ang hinihintay nyo ay buhay. No? Ang start po ng buhay na walang hanggan ay ngayon na. Dahil nandun na po yung paunang bayad eh. Yung Espiritu Santo. So unlike sa sinasabi nitong mga Pentecostal, na unless makapag-heal ka, unless na makapag-speak in tongues ka, wala kang Holy Spirit. No. The moment that God regenerated you, no? It is not even that the moment that you read the Bible, no. The moment that God regenerated you, you have the Holy Spirit. Binigay niya na yun. Kasi it is only Spirit, ang Espiritu po lamang ang nakakapagbigay ng buhay. Flesh is dead in sin.
So, walang buhay sa flesh. Kaya, kung may mag-e-exhort sa inyo, itest nyo muna. Kung talaga pa kayo ay binuhay na, tingnan nyo yung mga gawa nyo. Dinadirect muli tayo sa laman and sa kautusan na maling paggamit ng kautusan. May tamang paggamit ng kautusan. What is that? To condemn us. Kaya, yung sasabihin ng, baka kasi sir, kinukondemn mo naman sila. Well, tingnan nyo naman kasi how the apostles share the gospel. They condemn the sinner. That is how the gospel is shared. Hindi yung, no? So, but, ito ang ano nito. There is no condemnation in Christ. So, pag meron silang Kristo, that's the time that there is no condemnation. But without Christ, they must repent. No? So, di ba, Mark 1 verses 1, 2, and 3, and 4. Yun yung talaga yung unang mangyayari, repentance. Kaya kung merong nag-share ng gospel without even sharing the first thing that must happen, that is repentance o pagsisisi, that is not the gospel. It is not apostolic. It is demonic. Demonic po yung mga yan. So, ayun, sana maging kapakinabangan sa inyo yung mga natutunan natin sa hapon na ito. Amen. Sige, so I think dun lang muna. Bukas magsisimula tayo sa verse 2. Okay? Sige, tayo po ay manalangin. Let's pray. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat po. Dahil ang lahat ng ito ay ayon po sa iyong kalooban, mabuting kalooban mo, Panginoon, para sa kakaluwalhati ng iyong pangalan. Tunay nga na itong lahat ng ito ay ayon sa iyo at hindi po ayon sa kung ano man desisyon ng tao na kanyang ginagawa. But buhat pa man sa simula, ito na po ay tinakda mo kay Jesucristo na iyong tanging anak. Nag-iisa lamang po talaga ang magandang balita at ito ang iyong pagliligtas. Ito ay buhat sa iyo. Ito ay mula sa iyo, sa pamagitan mo, at para sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw ang soberanya, at sabi mo din sa iyong salita na itong misteryo na ito na iyong inihayag sa amin, na iyong pinasagana sa pamagitan ng karunungan at kaunawaan. Hindi mo po ito iniwan na isang question or isang bagay na hindi maunawaan. But sabi mo sa iyong salita na ito ay pinaunawa mo ng mabuti dahil binigyan mo ng karunungan at kaunawaan. Gaya ng pagbubuhay mo muli sa amin, ikaw po ang nagbigay sa amin ng bagong mga pag-iisip na naunawa ng mga bagay na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon. Ito'y biyaya mo lamang. Purihin ka, purihin ang iyong pangalan, ikaw lamang, O Diyos. Taming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, thank you po. So, see you po ulit bukas. Happy birthday po kay Tita Susan. Happy birthday, Mami Sus. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Sa Sunday na lang daw po yung lechon. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Po. Darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope